Disbayado sa naging desisyon ng Korte Suprema at hamon niya ngayon sa mga otoridad tulungan siyang mahanap ang mga tunay na pumatay sa kanyang mag-iina. Darito ang report ni James Velasquez. Nagdaos ng misa sa tahanan ni Mang Lauro Visconde sa BF Homes Parañaque para ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang asawang si Estrelita at mga anak na sina Carmela at Jennifer. Walang mensahe si Mang Lauro sa pamilya web pero nagbitiw siya ng hamon sa mga otoridad. Inaano ko ang ating Korte Suprema na baguhin na ang symbol ng ating justice system. Pagkat parang hindi tumutugma sa mga nangyayari sa atin sa lipunan ito. Kayo na taong bayan ang humatol kung tayo nga ba ay dapat pang maniwala sa ating criminal justice system. Dito kami pala. Dito kami. Animoy nagunawang mundo ni Mang Lauro Visconde nang mabalita ng pag-absuelto kay Hubert Webb at sa 6 na iba pang hinatulan sa pagmasakar sa kanyang mag-iina. Oo, kasi hangin. Sa tindi ng naramdaman, tumaas ang presyon ni Mang Lauro. Habang nandulumo si Mang Lauro, di naman maitago ni VACC Chairman Dante Jimenez ang kanyang galit sa mga Supreme Court Justices na bumoto para maabsuelto ang mga hinatulan. Kayong mga PI kayo, kayong mga justices dyan, na nakita po namin ang inyong ginawa po dito. Pinatay ninyo ang criminal justice system. Nang mahimasmasan, ipinahayag ni Mang Lauro kung gaano kasakit para sa kanya na mapagkaitan daw ng hustisya. Akala ko, bakamtan ko ang katarungan sa pagkawala na aking mga sila, pero hindi pala. Ito ang pangalawang kamatayan na aking pamilya. Ayon naman sa pamangkin ni Mang Lauro na si Boyet Visconde, sinabi raw sa kanya ng kanyang contact kay Jessica Alfaro na masama raw ang loob ng star witness sa desisyon ng Korte Suprema. Tumanggi na raw ito magbigay ng ibang pampahayag. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Kaunay pa rin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Makakausap po natin si Ginoong Lauro Visconde live mula sa kanyang bahay sa Parañaque. Mang Lauro, good morning po uli. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng ating nakikinig nakanunod sa iyong nalaganap na palatuntunan. Sa nagdaan po mga oras, kayo ba'y nakapagpahinga na o patuloy pa rin hong gumugulo sa isip nyo itong pangyayaring ito? Well, alam mo na naman ang sumapit ng napakasaklap na pagkabigo dito sa aking pagharap ng katarungan sa halos 20 taong paghihirap at paghanap ng tuloy na katarungan na inaasahan ko ay makakamit ko sa kamay nitong ating Supreme Court, pero hindi, wala ka palang asahang justisya sa ating Korte Suprema. Kaya nasa ambaan tayong dapat maghanap ng katarungan. Okay. Wala tayong pag-asa. Siguro kung ikaw ay may pera, yan, makakaroon ka ng malaking pagkakataon para makuha mo yung gusto mo kahit na pawalang sala o kaya i-convict ka isang basta may pera ka. Mang Lauro, kung mahirap ka, tulad ninyo, ng marami nating kababayan, paano pa natin makakatiyak tayo na makakakuha tayo ng justisya? Itong kaso ko na tinagurian ng trial of the century, eto, sinapit? Ang pangalawang kamatayan na aking pamilya. Pagkat ipinagkait nila, ang katarungan dapat lamang ay makamtan nila. Kaya ano pa asahan natin sa ating Korte Suprema o sa ating criminal justice system dito sa ating bansa? Wala na po, wala na. Okay. Mang Lauro, kayo ba'y nagkaroon na ng kopya o nabasa niyo na po yung desisyon po ng Supreme Court? Alam mo, partly, meron akong, kaya hindi ako makapaniwala. Dito sa sinasabi ng ating mga maestrado na nagpawalang bisa sa kay Hubert Webb para makalaya, na sinasabi na si Jessica raw ay naging NBI agent. Wala po akong nalalaman sa panahon ng paglilitis na nagpakita o may dokumento na sinasabing naging ahente nga si Alfaro na NBI. Na siya po ay naging asset ng NBI, pero never in the history of this case na I came to know that he is an agent of NBI. Pero nung time secondly, na... they claim that
the inconsistency of Alfaro's statement is sufficient enough for them to create doubts. That's why, because according to them, yung inconsistencies among her two affidavits that makes them doubt about her testimony. Well, in fact, Alfaro was able to explain this incident before the trial court, wherein the court says the demeanor of the witness when he is making her testimony. Pero ito ba nakita ng ating kataas-taasang hukuman? Ang naging reaksyon ni Alfaro nung siya tinatanong sa tungkol sa mga insidente ng pagbibigay niyang dalawang affidavit. Okay. At ito, Maglaro. paliwanag niya ng buong linaw sa ating babang kapulungan. At gayon din, nakumbisi ang ating mga maestrado ng Court of Appeals na totoo nga ang mga salaysay ni Jessica at yung kanyang pagkapaliwanag kung bakit siya nagkaroon ng dalawang affidavit. Kaya ako, humihingi ako ng paliwanag sa mga justices na nag-acquit kay Huber na bigyan ng paliwanag yung anong inconsistency na naipaliwanag ni Jessica ng buong linaw at nakakumbisi sa ating judge at justices sa babang kapulungan. Ngayon po'y acquitted po itong mga grupo ni Hubert at wala nang apila dahil sa double jeopardy. So, ibig sabihin, may tunay na salarin po. Paano po? May panibago kayong hahanapin po, Mang Lauro? Pinakikiusap ko sa magagaling nating maestrado na nag-acquit kay Hubert na tulungan akong hanapin yung kriminal. Pag hindi, iba yung magiging impresyon ko at ng taong bayan na talagang may nangyaring hindi maganda sa ating sa kasong ito na nagkaroon talaga ng pakiusapan, barasuhan at hindi ko masabi kung nagkaroon talaga ng nakalakaran naman sa ating justice system na mananalo ka sa kaso pag may pera ka. So, what will be our conclusion then? Paano ho ang Pasko nyo? Diyan ho ba kayo magdiriwang din ng Pasko, Mang Lauro? Hindi, katulad ng mga nagdang panahon 19 years ago, sa punto ng pumamahal ko sa buhay, nandun ako pag darating yung umaga pa lang ng Christmas. Celebrated my Christmas all throughout the 19 years of my ordeal. Mamiyang kamamaya, meron kaming konti activities na gusto ng pamilya ko. Doon kami magdaos ng dasal na patid sa aking pamilya ang kinasapitan ng aming paghihirap tungkol sa kaso. Okay. Mang Lauro, maraming salamat po. Ingat po kayo. Thank you, Egan, and more power to you. Maraming salamat, Ginoong Lauro Visconde. Sa ibang balita, dagdag presyo sa tinapay magsisimula na po ngayong araw. Kaugnay niyan, kamustahin natin ang bentahan ng tinapay sa isang panaderya sa Maynila. Susan, kamusta na? Magkano na bang pandesal at iba pang tinapay dyan? Yes, Rhea. Simula nga ngayong araw ay piso ang magiging dagdag sa presyo ng loaf bread, samantalang 50 centimos naman sa bawat 10 piraso ng pendesal. Pero doon sa ilang maliliit na panaderya, mas pinili nila na hindi ipatupad yung ganitong pagtataas. Bagkus, gaya po dito sa isang panaderya, dito sa may Dapitan Street sa lungsod ng Maynila, dito po sa Tinapayan Bakery, ang 50 centimos lamang po ang ipinatupad nilang pagtataas sa presyo. Gaya po yung kanilang loaf bread na dating 45 pesos, ngayon po ay 45.50, samantalang yung kanilang presyo ng pandesal ay 2 pesos and 50 centavos ang presyo ng pandesal. At nananatili naman ang presyo ng kanilang Pinoy Tasty na 36 pesos. Ang sinasabi pong pagtataas dito sa presyo ng tinapay, gaya ng pandesal at loaf bread, ay ang pagtataas sa presyo ng asukal, kung saan ay umaabot po ito ngayon sa 2,770, samantalang dati pong presyo yun, samantalang ito ay nagkakahalaga na ngayon ng 3,180 pesos. At ang presyo naman ng harina ay umaabot na po ngayon sa 800 pesos mula sa dating presyo nito na 750 pesos. At sinasabi po ng Philippine Baking Industry, minimal increase pa lamang daw po ito dahil ang ipinapataw pa lamang nila doon sa pagtataas sa presyo ng tinapay ay ang pagtataas